Here in the Philippines, people seemingly come to accept the fact that electric wires and posts are part of a town or city's infrastructure. What people don't realize is that these distractions mar the true beauty of the locale, especially when the wires and posts block the citizens' view of the centuries-old structures that give the place a historical identity, a place to live out traditions of time past, and something that the next generation can appreciate. The following is a story of how Angeles City was able to surmount the challenge of beautifying the city that through the simple act of removing these distractions has changed the landscape of the Heritage District and created a new lifestyle and recreational habit for the members of the community. We in Angeles City have been trying our best to conserve and preserve the old, should we say, ancient properties na may history. Kagaya po ng aming museo, which used to be a munisipyo, and our church, which is more than 200 years old, and the old Pamintuan Mansion, na ngayon po ay kinonvert po into a National Museum of Social History. At palagay ko naman po, in order to build new ones, you don't have to destroy the old ones. Kailangan po talaga na maipakita natin kung ano yung dating meron tayo doon sa mga darating mga henerasyon, what the city has as a history. For all you know, taga Angeles talaga ako, and I live just across the Pamintuan Mansion. So, na-involve po ako dito sa pag-create ng ating plaza because I am now a member of the Kuliat Foundation, being a vice president. And given the opportunity, I was able to plan and conceptualize the creation of the plaza. There was a budget for landscaping, and I saw that an opportunity to start the design because sabi ko naman sa sarili ko, kailangan naman sana yung landscaping pupunta sa tamang proseso, yung dapat planned lahat. So in mind, I made a plan with all the ingredients nga ditong city natin. Meron tayong cathedral, meron tayong museo, meron tayong Pamintuan Museum, and then and they're all near each other. So, and isa na lang ang kulang wala tayong park. Dito po ay sa Angeles City, Pampanga ay talagang napaka should I say makasaysayan ang ating pong syudad dahil sa mga ito po ay lalong-lalo na yung Pamintuan Mansion, ngayon po ay National Museum, ay ginanap po ang unang celebration ng Independence Day ng ating pong unang republika noong may ang presidente si Emilio Aguinaldo. Dito po ginanap ang makasaysayang pagdiriwang ng anibersaryo. At ang amin pong simbahan, ito po ay parang iconic na rin, ano? Pag nakita mo yung simbahan namin, kahit na malayo ka pa, alam mo, nasa Angeles ka na. Dito natin na ipapakita ang history ng Angeles. It is a compact walkable area. So, nandito sa amin ang Museo ng Angeles. Katabi niya ang simbahan ng Holy Rosary Parish. In our experience, the construction of new buildings, structures, and edifices are part of the progress and developments that are happening in our localities, even in heritage districts. Alongside these constructions will be the installation of cable, electrical, and communication wires, which, if not checked and monitored, will just increase in proportion, and they will only be noticed when they start to block the view of the heritage building, making these distractions accepted
or tolerated. Through the leadership of the mayor, though, these distractions were now in focus, and they decided that it was time to make them disappear. Well, first, yung sa design, sa master plan po kasi kailangan talaga tatanggalin itong mga sinasabi kong siguro not appropriate na structure. Meron mga wall doon, meron na stage na kailangan alisin. Kasi ang hinahanap natin na park, yung open. We want to create something that's open. Actually, medyo we are also being influenced kasi kami po ni Mayor talagang nag-research kami. Kami po yung nagre-regulate ng mga construction. At the same time, yung special role ko lang sa parish, pag may bagong construction, kami yung gumagawa para bumagay sa mga existing structures. Bali, we should always treat the facade of the church as sacred. Walang ibang structures, inferior structures, or kahit pinagkagastusan pa yan na mag-dominate niya yung facade. Kailangan very minimal lang, hindi siya prominent, hindi siya agaw pansin dahil yung facade na yung pinaka beauty ng church. The church really was a mute witness to the event that transpired from the time of the Spaniards, the Americans, the American period, and during the time when the Americans were here, during the World War, the Second World War, and the present event that unfolds every year dito po sa syudad namin. At nakita po ang pagbabago. At kinakailangan po talaga, in order to really prepare the future foundation of the city, kinakailangan po malaman mo yung nakaraan. Ang pagpapaalala na tayo po ay merong pinanggalingan, meron pong makasaysayang istorya ang aming syudad. So, kinakailangan po i-preserve natin. Dati may mga spaghetti wars nga na hindi na natin pansin through the years. Bigla na lang dumami ng dumami. Tapos hindi na natin pansin na maganda pala yung church. So noon pa man maganda na siya. No? It is a very imposing structure, napakaganda niya. And yet, dati kasi punong-puno siya ng mga wires. So, ayaw na ayaw siyang pinipicturean kasi napapagod yung mga photographers dahil kailangan pa nilang i-photoshop yung mga pictures. Bali po kailangan natin talagang alisin lahat ng mga hindi kamukha yung mga wires natin, yung mga spaghetti wires, no. Medyo napakalaking move po ng government ng Angeles na ipinatawag lahat ng mga iba't ibang private groups in terms of wiring that kamukha ng mga yan, PLDT man yan, Dtelcom man yan, mga telephone and electrical companies na kasama po dun sa meeting, and ang maganda lang po talaga, each and every meeting kailangan nandun at ang nagdidirect talaga ang mayor. Kasi nung pong pinag-usapan po namin ng mayor na kailangan tanggalin yon, kasi po yan lahat na nakakasira eh. Kumbaga napakaganda ng tapos biglang meron mga sampayan doon na hindi mo maintindihan na napakarami. So nagkatugma-tugma yung kalooban ng mga tao, no? Hinugna yung panahon. So si Mayor Ed, ang aming bishop sa simbahan, yung mga civil society, no? So nag-organize sila ng isang kapulungan, in-invite yung mga cable companies, electric company, at nung una hindi masyadong tanggap kasi may kamahalan ang pagtanggal ng mga wires. Pero may nag-step up. Nalaman ko po, from 70 to 80% ng nakikita nating mga wires diyan sa mga daan, sa mga poste, hindi na umaandar. Ngayon, hindi na umaandar, nadadagdagan pa ng iba, lalong bumibigat po yung poste at sa mga wires, kikita nyo talagang bumabaksak. Ngayon, sabi ko, bawasan natin.
Nung una, gusto ko lang po bawasan eh. Pero nung nag-usap po kami ng may-ari ng Angeles Electric, mga Nepomuceno, tinanong ko, pwede ba kakong i-relocate natin yung mga wires ninyo? Why don't we put all these wires into one particular area that will not destroy, sabi ko, the aerial view of our structures, our ancient buildings. Una, sabi po nila na medyo mahirap kasi daw yung mga malaking transformers nandito, nandyan din. Sabi ko, have we tried looking for another place where you can place those powerful transformers? Sige, tignan natin, sabi ng may-ari ng Angeles Electric. So, ang ginawa natin, sinubukan. At nakita po natin na kung kaya ng Angeles Electric na mag-relocate ng mga poles at saka ng mga wires, eto namang mga telcos o telephone companies hindi po pwedeng sumabay na rin. With Mayor Pamintuan's determination to beautify the heritage zone and make it a place where people can converge, relax, and commune with one another, along with the participation of private groups and citizens, Angeles City rose to the challenge and made what was deemed impossible possible. Nag-step up sila. It took a couple of years, no? Patience lang din, pero kasama din doon yung talagang political will na nag-set ng deadlines, nag-set ng rules kung kailan mangyayari ito. So, ayan, nakita na natin yung fruit ngayon. Although hindi pa tapos, no? Umpisa pa lang to. Pero inuna natin yung most important part, yung harap ng simbahan. Eventually, sana, yung buong city na. Well, I think ngayon, kitang-kita na talagang kailangan lang talaga ang political will, no? Kasi medyo magastos sa magtanggal ng wires. At napakaraming mga, pero kung nakafocus talaga at passionate ka, at alam mo yung final outcome will be, yun nga, maganda. Kailangan ngayon pa lang gumawa na tayo ng paraan para may tama na yung mga kasi imagine po, no, sa nakikita yung wires na nakasabit sa mga poste natin. Kung minsan po wala pa sa 5% ang active. Lahat dyan pala dead wires. So ngayon po makikita ninyo na although initially it took us about 6 months para malinis namin itong area namin na Heritage District na kung saan gumawa po ako ng plaza. Ang pangalan po Plaza Angel. Dati-dati marami pong pumupunta rito kasi ito po yung area na nandito yung mga antigong mga gusali na mga bahay po ng mga founders ng Angeles. Nandiyan pa yung mga bahay na bato, bahay na sawali, yung pong bahay ng mga Pamintuan na Office Spanish Vintage. Andan po yung church namin. Dito po ang aming munisipyo dati. Kulang pa rin kahit anong gawin namin paglilinis. So, nung pinagtatanggal ko na at sinabi ko sa kanila, tanggalin na lang natin at ilagay natin sa wastong lugar yung mga wires. Ngayon po naging maluwalas po ang pagtingin namin. At hindi na po kinakailangan na magkukuha ng picture na magpo-photoshop ka pa. I-edit mo po yung picture mo para mapakita mo yung kagandahan ng inyong lugar. At ito po yung ginawa ko na. So ayun, yung unang napansin namin, yung sobrang ganda ng paligid, ng ambience, and sobrang nalinis yung Angeles, hindi katulad dati. Lalo na yung una ko napansin, yung wala na masyadong spaghetti wires, mga kumpul-kumpul na kuryente dito sa Angeles. So, yun. Ang linis, iba na talaga yung itsura ng Angeles ngayon. Yun po ang pagbabago. Nothing much to think about in doing basic. Napaka-basic and elementary lang po. If you have the will, and if you have the support of the people, definitely, you can change anything that will redound to the benefit of our people. Usually po, yung aesthetic value ng bagay-bagay, yung mga gusali namin, nagiging matingkad po sa mata ng tao. At we really would appreciate very much kung lahat po ng mga syudad ay umpisa na. Ngayong naalis, parang ngayon,
every Angelenyo gustong magpa-picture sa harap ng facade ng church. Ang malaking bagay yon, even to the photographers, kitang-kita yung beauty ng church ngayon kumpara dun sa dating maduming tignan. So first step yung pagtanggal ng wires. Pagkatapos nun, nabuo yung plaza. Inumpisahan ng gobyerno na may pinakitang resulta, may pinakitang ginawa. Susumunod na rin yung mga public, no? Isa-isa na rin pinapaayos nila yung kanilang mga establishments. Dahil doon, nakita ko na awaken yung community pride. So, ngayon, gusto na nilang namamasyal, bata't matanda, pumupunta rito, nagpapapicture, nag-i-invite ng mga kaibigan nila. Halos gabi-gabi puno nga yung cafe. Nagbukas na rin kami ng cafe dito sa may museo. So, mga tao, dumarating pumupunta sa museum. Can you imagine that? Instead na pupunta sila sa mga mall, dito na sila pumupunta. Ako si Mary Grace Tayag. Nagtitinda kami ng bibingka at puto bumbong dito sa Plaza Hotel ng Angeles City. Maayos yung mga stall natin, tapos maganda yung park, tsaka malinis lagi. Responsibilidad naming lahat na nagtitinda na i-maintain yung kalinisan dito. Kahit na meron ng isang taong umiikot, pero dapat kaming lahat, obligasyon namin yun. Hindi ko po sinasabi na sa Angeles lahat halos ganyan na. Hindi po. Inumpisan ko lang po sa mga plaza, business district, at hindi po ako magtatapos dyan. Yung main thoroughfare po namin sa may Palengke, yung Henson and Rizal Street, tatanggalin ko rin po yung mga wires and dangling cables and spaghetti wires po. Ngayon po, kung makakapagbisita po kayo sa Balibago, ito po yung business district namin, ito po yung entertainment district namin, nandito po lahat yung mga hotels. We have about more than mga 177 hotels and about 200 restaurants po sa Angeles City. Dumaan ho kayo doon, wala na ho kayong makikitang mga dangling and cross lines and other unsightly pangit na wires talaga. At ngayon, parang magaan po. Pag dumadaan kayo doon, uy, parang nakikita na nyo yung hindi nyo nakikitang mga gusali. Uy, ganda pala ng gusali rito. Uy, meron pala tayong ganito. Tinanggal po nila yung wires, tinanggal nila yung malalaking mga signboards. And what a difference. Lumitaw po yung sky at makikita mo at napakalinis. Very clean. So, from there talaga makikita nyo na pakikita po namin sa inyo yung before and after ng cathedral. Kung makikita nyo yung mga pictures ng before at makikita nyo yung mga poste. Hindi po kayo maniniwala. Ini-invite ko po kayo para pumasyal sa Angeles at makita nyo kung paano kaganda ng aming syudad. Ngayong, kahit hindi po kami tapos, papunta na po kami ron. Well, I think ngayon, kitang-kita na talagang kailangan lang talaga ang political will, no? Kasi medyo magastos sa magtanggal ng wires. Pero kung nakafocus talaga at passionate ka at alam mo yung final outcome will be, yun nga, maganda. Kailangan ngayon pa lang gumawa na tayo ng paraan. So, if you have political will to change the scenery or to change something that will do good for our people, hindi lang po sa sarili natin, pati sa tao, just do it. Dati kasi yung plaza, pang ano lang siya, pang events. Hindi siya masyadong nagagamit ng mga taga-Pampanga. Napupuntahan lang siya ng mga tao tuwing Pasko, ganon. Ngayon, masasabi kong sobrang laki ang improvement ng plaza. Kasi nga, may mga napupuntahan na yung mga estudyante, may natatambayan na. Tapos may mga pagkain pa dyan na mas nakaka-engganyo ng mga tao na pumunta dito. Because of this park project ng Plaza Angel, para pong nabuksan ng awareness ng mga tao ngayon na parang gusto nila magka-sari-sariling park. So nagka-initiative po ang government again to look for all vacant lots, no? So meron sila nakitang lot dito sa may bandang abandoned Riles.
So I think they call it now People's Park, which they converted it into a park na may playground, may beach volleyball, may mga private individuals that donated swings, slides, donated trees. Yung pinagtanggal na mga Angeles electrical wooden post, ginawang trellis, lahat ng mga unused lighting ng mga street lights ng government, linabas lahat, ilinagay doon. In a matter of record time na 2 months, another park is born. So lahat po ng mga lumang mga struktura, mga lumang building sa amin sa lungsod ng Angeles, we are preserving them, protecting them, so that the new generation or the coming generation will also appreciate the past so that they can prepare for the future in the present. So the foundation for the future is being done now sa amin pong administrasyon ni Mayor Ed Pamintuan sa siyudad po ng Angeles City, Pampanga. Isa sa mga realizations namin sa Church Heritage, sa mga new construction, pag magpapagawa ka ngayon ng bagong struktura, dapat bagay na talaga sa existing design ng simbahan. Otherwise, yung next administration ng simbahan, gigibayin at gigibayin din naman ito. Dapat pagkagastosan mo na, gawin mo ng mabuti para mag-last siya ng 50 years at maging heritage na rin siya. I think the main ingredient talaga po, planuhin. Being an architect, I always start with a plan. And I have to sit down every time to check if the plan is right. So kung tama na po yung plan and even though you're starting pa lang, alam nyo na yung sinisimulan nyo, hindi siya magiging chop suey. Maging after a while, if you put one bench here, a light there, you know that it's properly placed. So dito sa Angeles, nakita namin yung magandang formula na dapat gamitin ng lahat ng LGU. Number 1, political will. Pangalawa, magandang pakikipag-ugnayan sa komunidad. At number 3, yung seryoso dapat sa ginagawa, yung may passion, hindi lang drawing. Pag tinutuhanan, sasabay na yung lahat ng yung buong komunidad. So sa mga ibang bayan, napansin natin na mayroon silang plaza pero nilalagyan ng mga basketball courts or mga stage. Dito sa amin, tinanggal namin yung existing na stage at saka yung mga pader na nakapaikot. Kasi para sa amin, kailangan pumasok lahat ng mga tao sa museum. So parang simbolo na rin yun na we are welcoming everybody to participate, to share what they have, their talents, their time, para mapaganda ang buong syudad. Ang pinaka-ingredient ma-share ko is that continue planning, hindi po kailangan humihinto, at lahat po na sana kahit na mga private individuals in your own little way na makapag-pitch in kayo. We are inviting our friends, our delegates who are now attending the National Heritage Conservation Council or Society to come over to Angeles City, and perhaps you can find time also to discuss the possibility of having your next convention or your conference dito po sa lungsod ng Angeles. You are most welcome. Megeni, Abi.